Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Dito pinag-uusapan natin ang mga panibagong updates sa immigration dito sa Canada. Kasama pa rin natin si Attorney Jake Aguilar. Isa po siyang kilalang immigration lawyer dito sa Canada. At ako naman po si Josephine Bacani. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong pinalabas na balita mula sa Ontario government hinggil sa two-phase approach na sinasabi, Sir Jake. Ito daw ay magpapabago sa OINP, OINP, Ontario Immigration Nominee Program. Ano ba ang nakapaloob dito, Attorney Jake? So, nung tinignan ko nga siya, parang wala pa namang official announcement si government mismo. Pero magkaroon ng changes soon. So, next year. Next year is next month na actually. Right. Malapit na. Yeah. So, ano mga changes ba daw doon? Yung una, yung phase 1. So, dalawang phase nga daw. Yung Yeah. phase 1 is yung job offer stream, i-consolidate into one. Right. Sa ngayon kasi, tatlo yun eh. So, yung sa international student, at saka yung in-demand, at saka yung foreign worker stream. So anyway, tatlong stream yung sa job offer. Magiging isa na lang. That's the phase 1. And phase 2, i-eliminate na nila yung ibang stream, tapos gagawa sila ng panibago. So, one is catering to healthcare. Pangalawa yung sa entrepreneur, so medyo surprising yun. Tapos meron... Yung sa talent stream, exceptional talent, yes. So, medyo kakaiba din yun. Medyo bago-bago din yun. So, yeah, pwede natin pag-usapan. Pero sa unang phase na yan, Sir Jake, meron daw dalawang pathway na sinasabi ng Tier 03, 0 to 3 pathway. Yeah, may ganon. Yung isa, yung parang, Tier 4 to 5 naman, parang Sir high Jake. wage, low wage din. Ano nakapaloob sa dalawang anyway, pathway na yun? Tier 3, pataas, yun yung mas mataas yung education requirement. Usually, ang requirement dyan is yung college level. Tapos yung 4 and 5, yun sa mga skilled naman yun. So, kahit hindi required na college level, may mga training din syempre, apprenticeships, saka sometimes may mga license din na required. So, mga highly skilled pa din naman yung 4 and 5. So, yan. Pero ano ang kailangan nilang ihanda sa kanilang mga sarili, Sir Jake, para mabilong sila dito sa Tier 0 o 0 to 3 pathway? So, yung 0 to 3, ano kasi yan eh, hindi pa natin alam kung ano exactly yung detail nun. So, hintayin natin yung official. So, we should always rely on it. Pero at least yung yung general ba na mga paghahanda. Kung makakakuha ka ng license dito sa Ontario, maganda yun. Kung may license ka sa isang particular profession or trade. Regulated. Okay yun, regulated, yeah. Pangalawa, syempre yung trabaho. Tuloy-tuloy mo lang yung trabaho mo. Dapat you're in good standing doon sa employer mo. Kasi nga, employer-driven ito eh. Job offer stream. So, syempre, kung hindi ka bigyan ng job offer, di ba? Wala kang nomination. So, doon magsisimula doon sa employer. So, hanap ka ng employer mo na makakasundo mo, na gusto ka din, very much willing na supportahan ka kasi wala eh. Kung wala kang supportan ng employer, talagang wala din. Doon sa Tier 0 to 3 pathway, Sir Jake, meron daw mga kailangan, for example, experience, no? Kung sinasabi nilang ilang taon ba ang dapat required na experience? I think mga 6 months of 6 months lang. experience. So, hindi naman ganun kahaba yun. So, ayan. So, konting experience lang. Or dapat bang taasan yung mga proficiency nila doon? Ano pa Well, bang yun lang. So, i-meet yung nila? sa kaya nyong gawin ba, yun, continue nyo lang ngayong trabaho nyo. Yung 6 months naman, baka by next year. Yung mga nagsisimula pa lang yun. Next year, okay na kayo, di ba? Madali lang naman buuhin yung 6 months na yun. Pero yun, as a general advice, if you can get your license, di ba pa-license kayo? Pero kung hindi naman din, at least yung trabaho nyo sa employer nyo, pagbutihin nyo, kausapin nyo na rin sila, tanungin nyo na sila, magbibigay ba sila ng job offer sa inyo? Pagka nag-open na itong stream na ito. Kasi kung hindi, hanap kayo ng ibang employer nyo. Ganun lang talaga. I understand. Yung sa mga clients natin ngayon, ang sinasabi nila, ay, ang hirap attorney, hirap maghanap ng employer. Totoo po yun. So, naiintindihan ko rin yun. Mahirap talaga ngayon maghanap ng employer. Pero wala naman tayong ibang choice eh. Kundi maghanap ng employer na magsusupport sa atin, magbibigay ng job offer. Ganun lang, yun ang rule. So, wala tayong ibang option doon. So, kung yung current employer mo hindi magbibigay ng job offer sa'yo, hanap ka ng ibang employer. Right. Kailangan bang baguhin nila ang kanilang yung mga NOC, Sir Jake? Dapat bang sumang-ayon din ang kanilang mga job description? Definitely. So maglalabas yan ng mga NOC. Sa ngayon nga wala pa akong nakita kung anong NOC yung tinatarget ng Ontario. Malalaman natin yan siguro
in the near future, yeah. Tapos, yung sa phase 2 naman, so ito ang gusto kong pag-usapan. So, ang finocus nila, healthcare. So, alam naman natin dito sa Canada, very much in demand ang healthcare, di ba? So, kung nasa healthcare services kayo, I think, stay na lang muna kayo dyan. Kasi ngayon, uso din yung attorney, lilipat na ba ako? Yeah, Kahit nasa yung healthcare na. tanong, Kasi yan, may mga nakakausap ako. Nurses na, may license na sila. Ironic nga, ano? Kasi license na sila dito sa Ontario, pero sabi nila, hindi sila makakita ng trabaho. Wala rin talaga. So, medyo nagulat ako doon kasi based on my research din, in demand pa rin naman talaga yung nurses. Tapos ito, license pa nga. So, bakit hindi sila makakuha ng trabaho? Pero yun talaga daw ang sitwasyon ngayon. Baka din dito sa Toronto, saturated na possible yon. So, you just have to move. Hanap ka kung kailangan mo lumabas ng Ontario, labas ka. Ganun lang talaga. But yeah, hindi na nakakagulat na minsan nakakarinig tayo na yun nga, hindi sila nakakuha ng trabaho despite the fact na may license. Pero yeah, hindi naman ibig sabihin na siyempre forever na yung ganun. If you can get your license, kunin nyo pa rin. Siyempre, you still have an advantage, di ba, na may license kayo. And then again, next thing to do is go look for that employer. If you have to move outside of Toronto and even outside of GTA, subukan nyo na yun. Yun na lang yun. Kasi ang alam din ng gobyerno, kasi pinapublish din nila yan eh. Yeah. May demand pa rin sa mga nurses. So malamang yung mga naghahanap sa inyo na ma-employer nasa labas ng GTA, possible yun sa mga cottage country, mga tinatawag natin gano'n. Ano? Kasi nandun yung mga retirees din eh. Doon sila nakatira eh. So baka doon nyo kailangang hanapin din yung employer nyo. So baka may future doon. Yung pangalawang stream, Sir Jay. Kaya yung so healthcare, nabanggit natin entrepreneur, nakita lang natin ito. So again, rumors pa lang po ito, hindi pa to Batas official. talaga. Medyo nakakagulat kasi sa pagkakaalam ko nga, ang Ontario at saka buong Canada, ang hinahanap nila more on workers Yeah. rather than entrepreneurs. Yes, naghahanap din sila entrepreneur, pero hindi masyado. More on workers talaga yung focus. Pero yan, base sa balita, entrepreneurs daw. So yung mga mahilig mag-business dyan or sanay na mag-self-employed, ang tawag doon. Baka may opening para sa inyo. So siguro din, one way ng Ontario para i-boost yung economy. Kasi nga, maraming businessman or entrepreneurs ang medyo natamaan nga nung after COVID na nagsara. And then ngayon nga, kaya wala ring trabaho yung mga workers kasi wala ring business Totoo people eh. naman yun. So wala mag-hire eh. So parang siguro that's one way para Yes. i-boost yung sector na yon, yung business people din mismo, encourage sila na mamuhunan para makapag-hire din sila ng tao. So maybe that's one of the reasons na nag-focus yung government ngayon sa entrepreneurs. Plus yung isa yung exceptional talent. Right. So hindi ko alam kung ano yung exceptional talent. Kumakain ba ng apoy, tumatuhod sa alambre. Oo, yeah. Pero anyway, baka ganon. So, Mga technical siguro. Sir yeah, Jay. technicals na siguro nga mga hard to find na Right, skills siguro. So, yun, very interesting. And then, antabayan na lang natin. Again, wala pang official. Hindi ko siya nakita at least nung nag-search ako. Pero maraming nagbabalita na. So, doon muna tayo actually sa marami ngayong umuugong-ugong na bali-balita, speculation. So, pwede naman natin pag-usapan yun. Kasi minsan, nagiging totoo naman. Actually, madalas. Totoo. Kasi yung mga yan nagre-report na yan, may mga rin sila, sources doon sa government. Minsan na-interview nila, nagre-research din sila. Yun ang trabaho nila eh. Di ba? So, sila yung una sa balita. Tayo naman, nakikibalita lang din. Yeah, kaya naman kabilat kanan ang mga balita sa pagbabago ng immigration, Sir Jake, no. Ito yung pinag-usapan natin kanina, yung OINP nga, yung mga streams na pinabago doon. Subaybayan niyo yun, maaaring makatulong po yun sa inyong immigration status dito sa Canada. Yeah. Ano ma-advise natin, Sir Jake? More on general advice na lang ulit. So yung mga normal yung pabago-bago na yun. Right. So yung normal, so kailangan nating maging updated. So by the way, ito may balita rin kami. Medyo gawin namin regular na yung namin, itong podcast ba? Right, podcast natin. Tawag natin dito. Anyway, Mag-live pa tayo. baka in the future mag-live pa rin kami. Will be open Para for mas comments. mabigyan kayo ng regular na informasyon, updates. Latest. Kasi sa tingin namin, yun ang kailangan ng tao, yung regular updates, ano ba nangyari, tsaka insights, comments. So yeah, kung may kayo rin, kung may comments kayo dyan, let us know para alam namin kung ano yung gusto nyo, ano yung kailangan nyo. Kailangan natin yan kasi medyo, may pinagdadaanan tayo ngayon eh. Right. Especially itong 2025, medyo hindi maganda para sa mga ilang kababayan natin. Ramdam namin yun, tsaka kita namin yun. Kasi nga, law office kami dito. So, alam namin na marami nagre-reach out, pawala na ng
mga status, work permit. So nakikita natin medyo yun nga, may pinagdadaanan yung iba sa ating mga kababayan. Right. Pero ano lang po, kapit lang tayo. Mukha pong may pag-asa naman. Yan, i-discuss din natin yan. Ano ba yung nakikita natin? Bakit ano lang ito parang temporary? So, and ano mangyayari next year, 2026? Actually, next month. Yeah. Next year na yung next month eh. So, Bilis ano ng ba panahon, mangyayari? Ano ba yung nakikita natin dyan? So, medyo ano naman, may sabi nga nila silver lining You're right. or para bang kung sa atin sa Pilipinas, bumagyo. Di ba? After ng bagyo, kahit isang linggo pang umulan yan na puro bagyo at liliwanag din naman, di ba? Sa kanta nga yung there's always a rainbow daw, Sir Jake, Exactly. after So, the rain. Yeah, exactly. Baka gusto mong kantahin yun, Sir tapos Jake. minsan, minsan magkantahan tayo dito. Anyway, ganun lang naman. So, lalo na tayong mga Pilipino, sanay tayo sa challenges, mga kahirapan. Subok na matibay. Dito naman, importante lang, ayan, medyo tipid muna tayo. Kung siyempre, lalo na yung mga nawawala ng work permit nga, na minsan, madalas, ina-advise natin na, visitor record, para at least, andito lang din, tsaka yung mga bata, kahit paano, makapag-aral sila. Diba? Tuloy, yun yung importante. Yeah. Lalo na, maganda ang level ng quality ng education natin dito. So, at least para sa mga bata, kapag-aral sila dito, Canadian standards. Tapos, yung sa mga magulang naman, yun nga, tiis-tiis na lang tayo. Kung ano yung meron tayo, pagkasyahin natin. Saka kung meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, baka pwedeng hingi muna tayo ng konting tulong. Yun din ang maganda sa atin sa mga Pilipino. Madali, may community tayo na pwedeng humingi tayo ng konting tulong para at least makatawid tayo sa ito nga ang pinagdadaanan natin. Pero hopefully nga by next year, gumanda-ganda na ulit. Yung pinagdaanan nyo na yan, parang wala na lang, tatawanan nyo na lang yan later. Especially pag naging PR na kayo, di ba? So, kami din, we look forward to that day na maging PR din kayo. Kasi alam ko yung feeling eh. Alam ko yung feeling na, PR na, yes. Marami na tayong pwedeng gawin. At saka later on, 3 years na lang paghintay dito sa Canada. Citizen na. So, kung gusto nyo maging citizen. But yeah, okay naman yun. Usapan din natin yan siguro at some point about citizenship. Alam ko, may iba-iba ng view natin dyan eh. Sa mga, may mga kilala ako, matagal na silang PR, ayaw pa magpa-citizen. Usapan natin siguro sa ibang episode yan. Pero, ayun, so, general advice naman na, yung PR, doable naman yan. Pero, kailangan mong i-push. At saka, kailangan mo lang laksan yung loob mo. Especially ngayon, lalo kung nandito kayo sa Canada, malang gastusin, di ba? Canadian standard din ang gastos. So, para mataas din ang cost of living. Pero yun nga, once na naman kayo, makapag-establish kayo later, which will happen if you only do the right things. And if you follow the right course of action. Saka yan, kaya nga kami nandito para gabayan kayo. Bigyan kayo ng gabay. Saka yan, magtanong kayo. Gusto nyo mag-comment. Hindi man ito live na question and answer. Meron kaming program para dyan sa Filipino TV every Wednesday, 1 o'clock. Sundan nyo kami doon. Yun ang live na question and answer. Yung puro question and answer lang talaga yun. Pero ito more on updates, general advice, tsaka yan, pang-inspire din. So minsan mag-interview tayo ng mga tao na pwedeng i-share yung experience nila. O para at least makita mo yung pinagdaanan nila, yung realidad. Karamihan naman sa atin dumaan sa ganun. Yun kaya nga, pare-pares lang tayo na pinagdaanan kung tutusin eh. Hindi lang naman kayo yung dumadaan sa ganyan na may challenge, etc. Lahat tayo po, lalo kami dito, nakikita namin yon almost on a daily basis. Kasi siyempre, yun nga, kaya kami dito para sa mga ganong klaseng tao na nangangailangan ng advice, guidance, di ba? Ayun. Ulitin ko lang po, ang programang Immigration at iba pa, live po tuwing Miyerkules mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kasama yan si Atty. Jake Aguilar at si Miss Jean Aguilar. Yes po. Ayan po, abangan niyo po. At yung Ina Nutshell Every din now po. and then ina-invite po tayo ni Ina. Right. So, I'm thinking na marami sa inyo ang nanonood na nun. Kasi maraming followers si Ina. Maganda din yung programa niya. Varied din siya, iba-ibang topics. So, that's good. So, yun po, isang I would advise din na sundan nyo si Ina kasi marami rin kayong information na makukuha. Matututunan niya. Updated din yun. Ayun po. So, maraming salamat, Atty. Jay. Salamat din, Pen.
Hanggang sa susunod po, ako si Josephine Bacani. Yun po muna aming maiiwan sa inyong lahat ngayon. Abangan nyo, gawin nyo updated ang sarili nyo sa mga latest releases ng IRCC hinggil sa immigration dito sa Canada. Marami pong salamat.